Okay, so sa liwat, mayang gabi ikit sa tanan, no? Thank you sa kay Brother Christian Eli Idulag. Okay, welcome kids sa aton Bible study sa buong gabi, no? Thank you sa imong presence, pag-join. Okay. So, mag-start kita sa aton Bible study sa sining gabi, kag magabukas kita dira sa aton mga Biblia, no? Sa John chapter 16. John chapter 16 verses 7 down to verse number 13. Okay, John 16, 7 to 13. So, sundon nyo lang sa pagbasa dira man sa aton nga screen, no? Parang makita ninyo dira. Siling sang Bible sa verse 7, nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Verse 13, howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Okay, magapangamuyo anay kita, no? Before kita magpadayon gid sang lubos Ginoo, nagapasalamat kami sa imong mga katutom sa among mga kabuhi. Salamat Ginoo sining time liwat na maka Bible study kami, makatuon kami sa imong mga pulong upod sa among mga kauturan. Salamat man Ginoo sa ilang presensya kag sa iban nga nag-intense pag-join sa sining Bible study. Kabay Ginoo, ikaw magpakamayo sa sining gabi nga mahangpa namon ang imong pulong kag kabay nga ang laing espiritu magapanghikot sa amon tunga. Salamat man Ginoo sa among nga bisita sa buong gabi. Kabay Dios nga ikaw mag-enlighten sa iya, ikaw Ginoo magpakamayo man. Nagapangamuyo kami sa tag sa kapanimalay sa among mga kauturan, bisan pa Ginoo sa mga nagabatsyag sa ila kalawasan sang masakit. Kabay Dios nga ikaw magaduaw sa ila kag magaayo, kag ikaw Ginoo magabulig man. Ikaw magaprovide sang kinahanglanon sang tagsa kag sa among pagpadayon sa sining nga gabi. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen. Amen. Okay. Amen. Before kita mag-discuss diri no sa aton ginbasa, luyag lang kita ambal no ang aton nga klase sa Bible School sa Calvary Baptist Bible College maga-start na sa Tuesday. May arang kita nga estudyante nga nag-abot kag maga-klase na kita start sa kuan no. Maga-start kita klase sa residence school sa Tuesday. Okay? Tuesday. Pangamuyoan naton nga kabay nga ang Ginoo magapadala pagid sang madamo nga mga pamatan-on, maski hindi pamatan-on, no? Maski may mga edad-edad na pero willing magtuon sang pulong sa Dios. Sa residence school, gusto mag-alagad sa Ginoo, mangin pastor or Bible woman, pwede gid, no? Kadto lang diri sa Calvary kag maistorya lang kita no sang mga dapat nga mga preparations nga paghimuon. Okay? So at least 16 years old and above no. Wa man kita sang age limit basta willing nga magpagamit sa Ginoo sa full-time service. Salamat sa Ginoo sang iya ginpadalang young people nga maka-start kita sa aton nga residence class. Okay? So, nagtuon kita last week. Ari na kita sa grupo sa Jehovah's Witnesses. Natapos na naton ang Seventh-day Adventist, ang Mormons, subong ari na kita sa Jehovah's Witnesses. Again, gusto kita mag-remind, kag gusto kita magpabalo, nga wala kita nagahimo sini, nga pagtuon, agud tong pakahuyan, o kung i-demean naton ang ilang grupo
o kung aton silang ipagkalainon, wala kita sang tinutuyo nga muna, no? Ang aton diri nga tinutuyo para nga mangin aware kamo sang ginahambal sang pulong sang Dios kung ikumparar naton sa ilang nga ginatudlo, no? Kaya ang pulong sang Ginoo warning sa aton kag nagatudlo sa aton nga mangin watchful kita, no? Especially sa mga ginapamatian naton nga mga doctrines. Hindi bot silingon nga ang isa ka tawo nagatindog o may bitbit nga Biblia insigida nga nagatudlo sang pulong sa Dios, because ang pulong sa Dios nagahambal nga damo sang mga false prophets kag mga false apostles, damo sang mga sala nga mga pagtudlo ang nagalagaw, no, sa kalibutan kag nagatudlo sang indi suno sa ginahambal sang pulong sang Dios. Kagamo ni nga aton diri nga ginatun-an, no? Kay ang pulong sang Ginoo sa aton mga nabasa nga mga verses nagahambal ini sila nga mga katawhan, mga captive, no? Gin-capture ni Satan kag ara sila sa idalom sang influensya ni Satan, and ang aton diri nga tinutuyo nga sila man makakita sang kasanagan kag maka-recover sa ila kaugalingon halin sa sini nga mga pagtudlo. Okay? Pero ang aton diri pinaka-ultimate nga tinutuyo among ang mga members ng aton nga family makadangat sa kaluwasan, maathagan kag magiyahan sang maayo, especially kamo nga mga Kristohanon. Okay? So diri sa verse number 7 sa aton ginbasa sa John chapter number 16, makita naton diri ang ginhambal ni Jesus Christ nga siling niya, walay sa paya nagahambal ako sa inyo sang kamatuoran, mas maayong sa inyo nga magalakat ako, no? That I go away, meaning mag-ascend na si Jesus Christ, no? Nagapamilin-bilin na diri siya sa iyang mga disciples na sila niya, importante nga magalakat ako. Kaya nga kung hindi ako magalakat, the Comforter, which is the Holy Spirit, will not come unto you. But if I depart, I will send Him unto you. Ang aton diri gina-emphasize mga kauturan amo ang doctrine sang Trinity, no? Nga may isa ka Dios, pero ining isa ka Dios siling naton nagmanifest sa tatlo ka mga persona. Okay? The Father, the Son, and then the Holy Spirit. Amo ning nakita naton dito kag ginbasa sa may Matthew chapter 3 verses 16 to 17 sang si Jesus Christ ginbaptize ni John the Baptist. Okay? Si Jesus Christ ginbaptized, may nagpunsad halin sa langit like a dove, which is the Holy Spirit, and then later on may tingog nga nabatian nga nagahambal, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Okay? So dira nagapakita kag nagapahayag sang tatlo ka persona. Okay? Kag ining tatlo ka persona lain-lain ni sila, pero hindi ni mo man sila pwede ma-separate. Okay? Siling naton, magsiling kitang Trinity, may isa ka Dios, pero may tatlo ka persona, pero ining tatlo ka persona, hindi man sila isa, no? Ka-person nga pareho sa magsiling kitang ang Father, amo man ang Son, amo man ang Holy Spirit. No. Magsiling kitang three persons in the Godhead, meaning ang Father lain man siya sa Son, ang Son lain man sa Holy Spirit, but these three persons, siling sang kasulatan, they are actually one. Okay? One God. So, siling diri sang pulong sang Dios sa may verse number 8, and when He is come, that is the Holy Spirit, He will reprove the world of sin, sabdungon niya ang kalibutan sang sala, and of righteousness, sang pagkamatarong, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. So, He will reprove the world of sin. Okay? Ano nga sala? Because they believe not on me. Sa kay Jesus Christ. Okay? Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is
judged. So ang prince of this world nga ginahambal sang pulong sang Dios nagarefer sa kay Satan, no? Ginahambal sang pulong sang Dios nga si Satan is the god of this world and he is the prince of the power of the air. Pastor, pwede bala na nga ang Dios nag-create ang prinsipi gali sining kalibutan, the god of this world, ang Yawa? Yes, because gin-allow siya sang Dios, kag ang Dios may ara kaugalingon nga iya nga timetable. Siling sang balang nga kasulatan of judgment because the prince of this world is judged. Actually, ining Yawa nahukmanan ni sang Ginoo dito sa cross sang Kalbaryo, no? Dito nalupig na si Satan nga na-fulfill ang ginhambal dito sa may Genesis chapter 3 verse 15 nga nagahambal dito nga dugmukon, no? Ang ulo sining serpent. Kag dito mismo sa may Genesis chapter 3 verse 15 ginhambal sang Dios ang prophecy nga nag-refer diri sa kamatayon sang Ginoo. Nara dira sa may verse 15, no? And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. Sino ining the seed of the woman? The Lord Jesus Christ, no? It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. See? So actually ini nga prophecy nagahambal ini sang kamatayon sang Ginoo kag didto sa kamatayon sang Ginoo sa krus ng Kalbaryo. Didto si Jesus Christ na patay, amuyad to ang fulfillment sang ginahambal diri sang verse 15 nga gindugmok sang Ginoo, ginpierdi, ginlupig sang Ginoo ang Yawa sa iya nga kamatayon, thinking nga sa kamatayon ni Jesus Christ mapierdi sang Yawa ang Ginoo. Pero ang natabo suli, no? It was actually a victory over Satan, no? Kay didto gindugmok sang Ginoo ang iya nga ulo, subong nga ginprophesy diri sa verse 15, it shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Na pareho man bala sa ginahambal dira sa Genesis John chapter 3, no? Verse 15. Kanami dira sa ginahambal sa pulong sa Ginoo John chapter 3 verse 14, no? Tanaw naton dira abi before kita magpadayon sang lubos, no? Dira sa aton ginabasa kagina sa John chapter 16, John 3:14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Ang natabo diri ang background sini mga kauturan. Nga sang didto sa wilderness ang mga katawhan sa Ginoo ang Israel. Tungod sa ilang nga pagkumod, pagyamo, kag pagpakamalain sa kay Moses, ginpadalaan sila sang Ginoo sang madamo nga serpent, kag ginpangkagat sila. Karon naghambal ang mga Israelites, Moses, pangamuyo ikaw sa Dios, nga kung pwede madula ini. Tinagpangamuyo ang si Moses, kag nagpakig-istorya sa Ginoo, siling sang Ginoo, himo ikaw sang brass nga serpent. Na pagkatapos ibutang nimo ini sa kahoy kag imo ini nga bayawon nga ang bisan sin-o nga magtan-aw sa sini nga serpent nga brass, no, nga imo ginhimo mabuhi. Na amo ning ginhambal diri sa may verse 14, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Di ba si Jesus Christ ginlansang sa cross na that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Na nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya hindi mawala kundi makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ti atong mga Israelites in the wilderness, no, dito sa Old Testament time, sa time ni Moses, ang mga ginkagat sang serpent at that time, kung nagtulok sila sa serpent nga ginhimo ni Moses nga ginbutang sa kahoy kag ginbayaw, mabuhi sila. Mabuhi sila. In like manner nga ginahambal diri sang pulong sang Ginoo, kung ikaw magtuo man sa Ginoo nga imong personal nga maluluwas, tuuhan nimo ang Ginoo, makaangkon man ikaw sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi man ikaw mawala. Kaya nga
Kung hindi ikaw magtuo sa iyang imong personal nga manluluwas, ara dira ginhambal sang verse number 17, no? For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him, siya nga nagatuo sa iya. Kung ikaw nagtuo sa Ginoo, you are not condemned. But he that believeth not is condemned already. Pero kung wala ikaw nagatuo, wala ikaw nakatuo, o kung hindi ikaw magtuo, you are already condemned. Gintago dilian na ikaw, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Okay? So, amo ini mga kauturan, mabudlay, no? Kag hindi manami kung ang tao hindi gali magtuo sa Ginoo kay nga wala gid siya sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi gid siya maluwas kung wala siya sang Ginoo. So, amo ining ginhambal diri sa may John chapter 16 about the Holy Spirit nga siling sang kasulatan, of righteousness because I go to my Father and ye see me no more, of judgment because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Actually, damo sang mga ginpanghambal ang Ginoo. Kag damo pa siya nga gusto ihambal, pero hindi na abi madala, no? Kag hindi naman ma-contain sa papel, maski siling sang Ginoo gani, no? Ang bilog nga dagat, hindi maka-contain sang mga pulong sang Dios kung ihambal kag isulat niya tanan. Okay? So kung ang mga nakita naton diri sa pulong sang Dios, amo lang ning aton mabasa, ti amo lang ni ang mga pinaka-importante kag dapat naton mahibaluan, dapat sang Ginoo naton mahibaluan. Now diri sa my verse number 13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whosoever shall he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Now, may duha diri ka bagay nga gina-emphasize ang verse number 13. Number 1, the Spirit of truth. Okay? The Spirit of truth. Sino ining the Spirit of truth nga ginahambal? Take note nga ang ginahambal diri nga Spirit of truth, capital S, no? And this is referring to the Holy Spirit. Nga sa pagkayab sa aton Ginoo, after 50 days or on the 50th day, no? Nagkunsad ang Holy Spirit, amo na nga nag-celebrate ang mga Hudiyo ang ilang nga feast, no? Nga Pentecost sa time sang pagkunsad sang Holy Spirit. The Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Into all truth. Ang tanan nga mga kamatuoran hanungod sa Dios, ang Holy Spirit amo ang magagiya, magatudlo. Okay? Kag ang personal pronoun bala dira nga he. No? Importante ina katama. May ara kita sina dira nga gusto i-emphasize karon, why nga gina-emphasize din naton ina. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. So Spirit of truth, kag siling dira sa last part ng verse 13, he will show you things to come. Ang Holy Spirit ang nag-reveal sini paagi sa Holy Bible nga ginagamit sang Dios nga magpahayag sa aton sang mga butang na hanungod sa palaabuton. Dumduman ninyo ang aton gintun-an sa Book of Revelation, tumudamo dito sa mga ginatang mention ang pulong sa Dios about things to come. Okay? Tribulation period, rapture, the revelation of Jesus Christ, even millennium, judgment seat of Christ, great white throne judgment, hell, lake of fire, tanan-tanan. Diba? Gintunan naton kagin-mention naton ina. Now, siling sang kasulatan, ang Holy Spirit amo sini ang magatudlo sa aton. Okay? He will guide you into all truth. Na, kung aton ini i-relate sa ginhambal ni Apostle Paul diri sa Romans chapter 8 in verse number 8. Okay?
Halinon lang natin sa pagbasa sa my verse number 9, no? Romans 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. Take note, no? Capital S. In the Spirit, we are in the Spirit. Kaya siling natin, hindi pala, no? Aton ini nga gin-explain before, nga sang time nga ikaw na saved, nag-perform ang Diyos sang spiritual operation sa imong kabuhi, sa sulod nimo, no? Ginoperahan ikaw sang Dios actually sa imong spiritual life, no? Nga gin-separate sang Dios ang imong kalag sa imong flesh according to the book of Colossians. Agod nga ang imong kalag nga ginluwas sang Ginoo hindi na maapektuhan sang sala sang aton nga lawas. Okay? So, amo ining ginahambal niya diri, no? Nga ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. So, nag-perform ang Diyos ang operation, now ye are in the Spirit, and ye are not in the flesh. Kung ang Holy Spirit ara sa imo, kung nagapuyo sa imo, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Di ikaw lang sina nakahibalo, no? Kung bala nakatuo ikaw sa Ginoo, may Holy Spirit bala ikaw sa imo nga kabuhi, kung wala tuuhi ang Ginoo subong, bato na siya nga imo nga personal nga manluluwas, and you will have the Holy Spirit of God in you. Siling sang kasulatan, He will dwell in you. Magapuyo siya sa imo nga kabuhi. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So ang aton diri nga point mga kauturan, nga ang Holy Spirit amo ni siya ang nagapuyo sa aton, kag ariho so may verse number 14 sang of the same book. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So wala lang kita ginapuy-an sang Holy Spirit sang Dios, kundi siling sang verse 14, we are being led by the Spirit of God. Ginatuytuyan kita sang Dios, no? Ginagiyahan kita sang Dios. Kay ginasugiran kita sang Holy Spirit sang Dios nga kamo nga nagtuo sa iya mga anak sang Dios. Now verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Okay? So, wala kita yan nakabaton sang espiritu sang kahiulipnan, no? Ining spirit of bondage, no? Again to fear. Kaya balaan nyo ang ining spirit of bondage nga nagatuga sang kahadlok sa aton, wala nagahatag sa aton sang assurance, amo ini ang nagahatag sa aton sang doubt. Ano man, save ako? Ano man, mapalangit gid man bala ako? No. Kung may Holy Spirit ikaw sa imo nga kabuhi, kay nagtuo ikaw sa Ginoo nga imo maluluwas, then this Holy Spirit will tell you, no? Nga ikaw anak sang Dios. Kaya nga siling dira sa may verse 15, ye have received the spirit of adoption. We are adopted sa panimalay sang Dios. Kuha kita sang Dios kag gin-adoptar kita sang Dios. Gindugang niya kita sa iya panimalay. Now that we are member of His family, sang iyang panimalay, we have this Holy Spirit nga nagapuyo sa aton. Kag siling niya dira sa may verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit. Ining Holy Spirit, amo ni siya ang nagasaksi sa imo nga human spirit, nagahambal sa imong human spirit, nga kita mga kaanakan sang Dios. Nga ikaw anak sang Dios, tungod kay nagtuo ikaw sa iya nga imo manluluwas. Okay? Now, Pastor, nga ang gina-emphasize mo na how? Gina-emphasize na ko ini mga kauturan because importante ini nga mga puntos diri. Number 1, ang Jehovah's Witnesses wala nagapati sang Trinity. Wala. Kung nagapati man sila nga si Kristo Dios ang ilang pagpati, si Jesus Christ, only mighty God. He is not almighty. Pero ang tulong sa Diyos sa Book of Revelation chapter 1 nagahambal, I am the
Almighty. See? How can you reconcile that with the book of Isaiah nga nagahambal dito sa ilang reference nga gina-quote pirmi nga ang amay naghambal, ako lamang ang Diyos kag ako lamang ang Almighty. When in fact dito sa book of Revelation naghambal man si Jesus Christ, I am the Almighty. Di ba? So naga-conflict kung imo tanawon, di ba la? The Father siling sang amay, Almighty. Pero dito siling sang anak sa book of Revelation, si Jesus Christ Almighty. Paano nimo na maka-reconcile? Di na ngaton gision, di na ngaton patihan, di ba? Ang duha matuod kay nga ining duha ka persons nga ginahambal sang pulong sang Dios. Pareho sila nga Dios. Okay? Nga siling naton kagina sa aton nga introduction. Ang amay hindi nimo pwede ma-separate sa anak. O kung ang anak hindi man nimo pwede ma-separate sa amay. Kay maski si Jesus Christ naghambal sa John 10 verse 30 nga siling niya, I and my Father are one. Amo nang ginahambal naton kag gina-emphasize naton pirmi nga sa within the Trinity sining tatlo ka persons, the Father, the Son, and then the Holy Spirit, they are co-equal, they are consubstantial, kag they are co-eternal. See? Wala sila sang may ginsuguran, wala man sila sang katapusan. Palarihos ang ilang attributes nga ginaposes. Wala sang lamangay, wala sang sobra, wala sang gamay, wala sang pareho sila. Okay? Pero may isa lang ka Diyos. Now, may isa pagid ka unique nga ginapatihan ng Jehovah's Witnesses na gina-emphasize natin ini ang verse 13 because isa sang mga teachings ng Jehovah's Witnesses nga hindi naton pwede pagpatihan because nag-emphasize sila nga ang Holy Spirit is not a person. Hindi siya persona. Ang pamangkot nga ahaw pastor, ano bala ang kung kamo abi pamangkoton, ano ang nagahimo sa imo nga ang ginahambal ikaw nga person? What do you possess? Anong imo gina-possess nga mga attributes o kon elements? Anong elements ang person nga pwede mo siya matawag nga person gid man siya, di ba? Anong ara sa imo? Well, you have intellect, you have emotion, you have will, di ba? You have disposition. Sa Diyos, may tatlo ka persons. Okay? There is one God, there is only one God, but manifested to us in three persons. Okay? The Father, the Son, and then the Holy Spirit. Now, kung imo tan-awon sa Trinity, it seems nga ang amay ang dako because He is always mentioned first. Diba? Amay. Tapos, sa aton tawhanon nga pagpinsar kapag pangunahuna, ang second, lower in rank because second siya nga ginmention. Doon mo na yan sa tawhanon naton nga paminsaron. In the Godhead, kung mag-istorya kita about God, especially about Trinity, wala sang una, wala sang ikaduha, o kung wala sang ulihi. Ti anong Holy Spirit kay third siya nga ginamention. Hindi na siya Diyos, kag lower siya nga Diyos, kumpara nimo sa anak kag sa amay, hindi man. Okay? So, ining unique na pagpati sa Jehovah's Witnesses nga ang Holy Spirit is not actually a person, but a force, an active force. Influence is not true. Nga hambalon nga ang Holy Spirit not a person. Paano nimo siya mahambal nga hindi siya person nga ginahambal diri sang pulong sang Dios? Personal pronoun he. Diba? In the book of Ephesians chapter 4, let us read Ephesians chapter 4 in verse number 30. Anong ginahambal dira sang pulong sang Dios sa Ephesians 4:30? Siling sang pulong sang Dios, and grieve not the Holy Spirit of God. Grieve not the Holy Spirit of God. How can you grieve ang isa ka bagay nga hambalon nimo hindi person? Paano nimo mahambal?
Masiling ka inanimate object or non-living thing. Okon is just an influence. Paano nimo siya mag-grieve? Diba? And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Actually, in verse 30, puno ni siya sang doctrine diri, no? Number 1, it teaches about the person of the Holy Spirit of God. Number 2, it teaches about redemption. Number 3, nagahambal ini sang assurance of salvation sang mga Christians. Why? Can you imagine sang time nga ikaw nagtuo sa Ginoo, nagbaton ikaw sa Ginoo nga imo nga maluluwas kung saan man ina, kag nabalaan nimo nga matudtuod ang imo nga pagtuo sa iya, that was the time ye are sealed, or ye were sealed by the Holy Spirit of God, and it is unto the day of redemption. Sa san-o ini ang adlaw sang imo nga redemption. Sa san-o ini ang adlaw sang imo nga kaluwasan. He is not talking about our soul nga i-redeem. Our soul is already redeemed. Naluwas na ang aton kalag. We have now the assurance of salvation. Ining day of redemption nga ginahambal niya, nagahambal ini sang time nga sa diin sa pag-abot sang Ginoo sa rapture, luwason sang Ginoo ang aton nga lawas. Kay may ara kita tatlo ka tenses, no? We have these 3 tenses sang aton nga salvation. Okay? Past, present, and then future. Ang aton nga past, ginbayran na sang Ginoo, ginluwas na kita sang Ginoo. Saved na kita actually. Subong, samtang buhi kita sa kalibutan, ginaluwas kita sang Ginoo from the power of sin. From the power of sin. Sa gahom sang sala. Amo na nga ang isa ka Kristohanon, victorious na. Okay? Victorious na. O galing, tungod sang sala, damo nga mga instances nga kita na pierdi sang sala kag sang yawa, no? Kay nagapauyon kita sa sala, nagayield kita sa aton kaugalingon sa sala. But you know what? Ang kamatuoran diri nga ang aton kabuhi gin luwas na sang Ginoo from what? Sa ano ning panawag naton? From the penalty of sin. Wala na kita sang penalty, wala na kita sang katalagman sa kalayo, wala na kita sang katalagman sa hell or sa lake of fire. We are now assured of that salvation. Today, at this time, kay buhi pa kita sa kalibutan, ara pa sa ang presensya sang sala sa kalibutan, even sa aton nga lawas. Pero, gintagaan man kita sang Ginoo sang gahom, nga pwede kita pwede kita mangin victorious. Nga madaog naton ang sala sa aton nga kabuhi by yielding ourselves to God. And then, ang future tense ng aton salvation is that we will be saved from the presence of sin. Amo na siyang ginatawag naton nga ultimate sanctification sang mga Kristohanon nga kuhaon kita sang Ginoo diri sa kalibutan, kag ang presensya sang sala, the presence of sin sa aton kabuhi, madula na. Kay mangin kaupod na kita sang Ginoo didto sa langit sa walay katubtuban upod niya. Presence of sin. So, penalty of sin, ginbayran na sang Ginoo sang Ginoo. Power of sin, gitagaan kita sang Ginoo sang gahom nga makadaog kita over sa sala sang aton kabuhi. Okay? Depende lang sa imo nga pag-yield sa Ginoo kag sa Holy Spirit. Number 3, we will be saved from the presence of sin kung mag-abot ang Ginoo, especially sa rapture. O kung kuhaon ikaw sang Ginoo before sang rapture. Di ang ginahambal niya diri nga day of redemption, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amo ini ang adlaw sang pagkuha sang Ginoo sa aton, especially sa rapture nga luwason kita sang Ginoo. Ang aton nga lawas pagaluwason sang Ginoo kay ang aton nga lawas islan sang Ginoo sang langitnon nga lawas, glorified body. Okay? So,
Ang Holy Spirit actually nga nagapuyo sa imo, amo na siya ang silyo, tanda nga ikaw ginapanag-iyahan sang Dios. Okay? Kagamo man na siya ang tanda nga sa diin ikaw nakabaton sang partial nga portion sang imo nga inheritance with the Lord Jesus Christ. Kaya ang pulong sang Ginoo nagahambal nga kita mga joint ears, no? Mga ears and joint ears with Christ. See? Na. So, amo ini mga kauturan ang ginahambal niya diri sa pulong sang Ginoo. Especially diri sa may Ephesians chapter 4 verse 30 nga ang Holy Spirit is actually a person. Hindi siya influence o kon active force pareho sa pagpati sa Jehovah's Witnesses. See? So, ginatagaan natin ina sa igtalupangod because actually ang amo na nga statement, no? Ang amo na nga statement hambalo nimo nga ang Holy Spirit is not a person, that is a blasphemous statement, no? Blasphemy na siya nga statement, blasphemous na klase ng statement against the Holy Spirit of God. Because the Holy Spirit of God is a person. Hindi lang siya kay active force or influence. Okay? Iban gani gahambal nga duhangin lang, no? Yes, duhangin lang kay nga hindi mo siya makita. Espiritu gani. Di ba? Espiritu. Pero siling sang pulong sa Ginoo diri sa aton ginatun-an sa John chapter 16, the Spirit of truth, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Giyahan. You know what? Diri sa kalibutan, while buhi kita, may duha lamang kabagay ginagamit ang Ginoo nga balaan. Ano ining ginagamit sang Ginoong duha kabagay nga balaan? Number 1, the Holy Bible, the Holy Scriptures, and then number 2, the Holy Spirit of God. The Holy Spirit of God. Amo ni ang hindi nimo ma-question ang pagkabalaan, no? Nga ginagamit sang Dios. Ang balaan nga espiritu kag ang balaan nga pulong sang Dios. They always go together. Ang pulong sang Dios naton ginabasa, ang Holy Spirit amo ang naga-convict. See? Amo na nga ginahambal bladra sa book of Hebrews chapter 4 in verse number 12, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Okay? The word of God, ang pulong sa Diyos. Quick, meaning buhi, alive. Buhi, ang pulong sa Diyos. And sharper than any two-edged sword. Amo na nga, ang pulong sa Diyos, mabatian sang tawo. Amo ning ang ginhambal niya didto kagina sa aton nga ginbasa, no? John 16 in verse number 9, of sin because they believe not on me. Ano ginagamit sang Ginoo to convict men of sin? His word. Ang pulong sa Dios. And along with that word of God, we have the Holy Spirit. Diba? Of righteousness. And then of judgment. You know what siling sang bala nga kasulatan? Kung anong nga pulong ang aton ginpamatian diri sa duta, the same words ang aton nga masugata didto sa ulihi, especially sining mga unbeliever, the same words ang masugata nila kag mabatian didto sa Ginoo sa ulihi. Kaya amoy nang mga pulong ang magahukom sa tawo man sa ulihi nga mga inadlaw. See? Lain niya kung Christian ka, no? Sa judgment seat of Christ, of course, ang aton nga binuhatan, hukman man sa Diyos. Pero, ang issue dira sa judgment seat of Christ is not salvation, kung bala save ikaw o kung hindi, kundi ang aton mga binuhatan sa atubangan sa Diyos while ari kita sa kalibutan as believers or Christians. Quality bala ang aton ginhimo para sa Ginoo nga makita niyang nga hindi masunog, kay kung masunog ang aton binuhatan diri sa duta siling sang kasulatan, then wala kita sang reward. But he himself, the Bible says, shall be saved, yet so as by fire. So pareho lang bala nga ginbakit ikaw kuno sa dokaldiro bala nga ginbakit sa kalayo, no? Kay masunog ka na.
Ti sa ulihi nga mga inadlaw ang madamo. You know what, sa langit, sa puloy-an sang Dios, do wala ako sang minabasa nga may kusina ang puloy-an sang Dios, no? Kay may siguro do lango-lango lang man sa iban nga mga Christians, do lahog lang man. Pero you know what, kung kisa ina nga mga lahog kung hindi di mo siya mak-clear, kung kaysa do mapati bala ang mga Christian, no? Kag do gina undermine, no, ang pagkakristohanon nga kabuhi. Sa langit wala sang kusina. So hindi ikaw makahambal nga ti ako iya kristohanon diri sa duta. Kag maski sa kusina lang ako sa langit sa ulihi, okay na ko. Wala mga kauturan, wala sang kusina ang langit. Wala sang kusina. You will not enjoy maybe in heaven, siguro ti may enjoy ka man in the sense nga ato ka dito sa langit. Pero kung wala ikaw sang reward dito sa langit, masubo man, di ba? Amo na nga gina-encourage gid sang Ginoo nga siring niya, you run the race para nga maka-receive man ikaw sang prize. Kay nga ang kabuhi nga Kristohanon halin sang time na ikaw naluwas. Let's say for instance na save ikaw January 1, 2026. Amo nang time nga nagtuo ikaw sa Ginoo, up to this time, let's say for instance napatay ikaw abi July 1, 2026. Amo na ang period of time nga ikaw Kristohanon. Okay? Kag sa sina nga period of time, halin sang January 1, 2026 up to July 1, 2026. Nga sa diin abi ang Kristohanon napatay. Dira ang basis sang imo nga reward. Kung bala worthy ikaw nga tagaan sang reward sang Ginoo, quality bala ang imo nga ginhimo para sa Ginoo. See? Kag amo nang ginahambal sang pulong sang Dios ina nga period of time, ang pagdalaga naton subong nga Kristohanon. Nga kita daw pareho sang isa ka athlete nga nagadalagan, nga nagaran kita sa isa ka race. Pero ang pulong sa Ginoo nag-encourage sa kada Kristohanon sa lang niya, you run the race. No? Meaning, kung ano ang mga rules, kung ano ang mga policies, kung ano mga ginatudlok o ginahambal sang pulong sa Dios, i-observe naton, no? Parang sa ulihi, makaangkon man kita sang reward. Okay? Siling sang Ginoo, you run that ye may obtain. Para nga makaangkon man kamo sang reward. So, kung ikaw Kristohanon, do hindi ka mangin kontento lang bala nga magpungko kag mangin kontento nga ikaw Kristohanon nga ikaw save. Kundi maning karas ka man kung paano makaangkon sang reward, di ba? Na maning karas ka kung paano makaangkon sang reward. Kaya gina-encourage ang Ginoo nga kita tanan nga mga Kristohanon makaagom gid sang reward. See? So, amo ini mga kauturan, hindi naton pagkalipatan, no? Nga ang Holy Spirit is one of the persons in the Godhead nga sa Trinity sang Ginoo may tatlo ka persona, ang Amay, ang Anak ug ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit kung kaisa ang pinakakaluoy nga persona because gina set aside na lang siya. Nga as if hindi siya person, kag hindi siya included sa Trinity. But you know what? Ang pulong sa Diyos nagatudlo nga ang Holy Spirit is a person, kag ang Holy Spirit is God. Diyos ang Holy Spirit. Just like the Holy Father, and even just like Jesus Christ. Nga si Jesus Christ, Diyos. Okay? So, ano pagid ang mga bagay diri nga ginatudlo sa Jehovah's Witnesses nga hindi santo sa ginahambal sang pulong sa Dios. Ang pinaka-basic gid nila nga error amo ni, no? They believe that the Bible cannot be understood apart from the literature published by them. Nga hindi mo maintindihan gid ang pulong sa Dios apart from their literature nga gin-publish. So dapat iunahon mo gid ang ilang mga balasahon
nga ginahambal kag gin-publish o galing nimo maintindihan ang pulong sa Dios. Hindi na siya husto, no? Kay ang pulong sa Dios wala nagahambal sina. It is the Holy Spirit ang nagatudlo sa aton, kag nagapaathag sa aton, nagagiya sa aton, naga-lead sa aton, kag nagagiya, naga-comfort, tanan, no? It is the Holy Spirit. Ari pagid ang basic error nanungod sa redemption and salvation. Okay? Salvation and redemption. Ang salvation, according to them, salvation will depend upon faith plus moral integrity. Meaning, ang kaluwasan nagadepende sa imo nga binuhatan kung gusto nimo nga maluwas. Hindi na siya husto. Kay siling sang balaan ka kasulatan sa Ephesians chapter 2, it is not by works, no? Siling sang kasulatan, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Okay? For by grace, sa bugay, naluwas ka mo paagi sa pagtuo. Even that faith, ang ginahambal sa verse 8, ginaliwat-liwat nato nini, ini, maski ang pagtuo nga ini, hindi man aton pagtuo, kay nga it is the faith of the Lord Jesus Christ. That is why ginahambal sa last part ng verse 8 nga, it is the gift of God. Sa verse 9, mas klaro pagid ang ginahambal niya, gindugangan, not of works, lest any man should boast. Hindi sa buhat, kay basi ang tao magpabugal. Ihambalon iyan sa Jehovah's Witnesses nga depende sa imo nga moral integrity. Matuo ikaw sa Ginoo plus moral integrity. Foul sila dira, no? Failure dira sila kay nga ang kaluwasan wa ay nagadepende sa aton nga pagtuo. Iya niya sang Ginoo nga pagtuo, hindi aton pagtuo. Ang aton ginhimo, nag-believe kita sa Ginoo nga aton personal nga maluluwas, gintuuhan nimo ang Ginoo. And the faith of Christ, gin-impute sa imo, ginhatag sa imo. Kag amo ina nga pagtuo, ang nagadala sang dulot sang Dios nga amo ang kaluwasan, nga nagluwas sa imo. So, sa pangkabilugan, ina nga kaluwasan nga gift sang Dios, hindi na siya imo, ginbaton mo lang kay gintuuhan nimo. See? Ginbaton mo lang kay gintuuhan nimo. Ari pagid ang isa ka kuan nila, no, ka statement. They are afraid of being excommunicated from their movement, for that would mean destruction in the battle of Armageddon. They are fond of this, especially in battle of Armageddon. Wala kita siniya nagapaabot mga kauturan sing Battle of Armageddon because ang Battle of Armageddon nga ginahambal sang pulong sang Dios sa last part ina sang tribulation period nga dira wala kita iya sang participation. Sa amo sina nga mga tinion, ang mga Kristohanon even before sang 7 years tribulation period, kuhaon na iya ang mga nagtuluo sa iya, nagbaton sa iya nga ila manuluwas. Ipalikaw na kita sang Ginoo sa sina nga sitwasyon. So nga ang mangin mahadlok ikaw, kag nga ang ma-worry ikaw sining battle of Armageddon nga ginahambal nila. Because palikawon kita iya sang Dios sa sini nga mga sitwasyon, sa sini nga senaryo. So wala pa nang sangkulbaan actually. Tungod kay nga may assurance of salvation ikaw. Number 2, hindi ikaw diri mag-agi sa sini nga mga situation. Na they are concerned sa excommunication, pagwaon ikaw sa movement or sa grupo o sa simbahan, sa ilang religious group. Ila na iyang no? Ila na iyang mga policy. Pero kung kahadlok sa Battle of Armageddon, wala kita dira, kay hindi kita dira pagpaagihon sang Diyos. Okay? Ang isa pa gid nila nga gina-mention is that incomplete doctrine of salvation. Kung baga, hindi kompleto ang kaluwasan sang tao actually at this time, no? Hindi kompleto. Kag para sa ila, may ara pa iya nga tsansa after death ang tao nga maluwas in the millennium. O ara pa gid ang isa. Sa millennium mga kauturan, number 1, wala kita dira sang labot nga mga Gentile believers because
Number one, inang millennium actually, ginpromisa ina sang Diyos sa mga Hudiyo. That is kingdom. Okay? Kingdom. Ang ginharian, diri sa duta, ang ginahambal dira nga kingdom of heaven, you are referring to the millennial reign of Christ diri sa duta. Nga baga, patukod ang Ginoo sang iya nga ginharian diri sa duta. And that is for the Jews, mga Hudiyo. See? Anong ginhambal sang mga disciples one time ni Jesus Christ sa iyang pamangkot nila? Lord, are you going to establish, to restore the kingdom to Israel? Question, member bala ikaw sang Israel? Israelite bala ikaw? Hudiyo bala ikaw? Diba? May rason iya ang mga disciples magpamangkot sina because mga Hudiyo sila kag nagapaabot sila sang kingdom. Kaya amo nang ginpromisa sang Dios sa ila. Sa aton wala kita sang promise about kingdom, but we will appear in the kingdom nga ginahambal sang pulong sang Dios. Kaya nga si Jesus Christ amo ang hari sa sina nga time. Kag sila ni Jesus Christ, kundiin ako, didto man kamo, because we are part of His body. Ti pwede ba lang nga bayaan kita sang Ginoo? Hindi. Nga kundiin si Jesus Christ, didto man ang mga Kristohanon, didto man ang iyang alawas. So, mga amo sila nga mga bagay, no? Hindi na siya husto nga sa millennium, sa resurrection dira, may time pa nga sa diin, may tsansa ang tao nga maluwas. No, wala na sang second chance ang salvation. Ang chance ang tao nga maluwas, subong lamang nga time, samtang ikaw buhi. Pagkapatay sang tao, wala na sang chance nga maluwas pa kung wala siya naluwas diri sa duta, samtang buhi siya. Amo na nga ginapasiguro gid naton sa aton mga kauturan sa inyo nga dapat ang aton nga kaluwasan sigurado gid nga kita nagtuo sa Ginoo nga aton nga maluluwas. Kag sigurado gid nga ikaw mismo nakahibalo nga ikaw safe. Okay? Hindi man ako sina makahambal, hindi man ako makapasar sa judgment sa imo, ini si brother siguro save ni siya, ini siya siguro hindi save. Hindi ako sina makahambal because ang Ginoo lamang nakakita sa aton tagipusoon. Ang ginahambal dira sa 1 Corinthians 15 nga ang aton pagtuo dapat hindi in vain, hindi nga walay pulos. Okay? Nga meaning tuod ang aton pagtuo sa iya. Matuod nga kita nagtuo sa iya. Nga aton nga maluluwas. Okay? So, amoy ni mga kauturan ang aton gusto diri emphasize sa sini nga gabi. Kag ang isa pa gid mga kauturan, kung mag-istorya kita about salvation, pwede gid naton mahibaluan nga kita saved. Di ba lang? Pirmi naton ini gina-recite, kag gina-emphasize nga point, especially dira sa may 1 John chapter 5 verse 13. Again, basahon naton dira sa 1 John 5 verse number 13. Ang ginahambal sang pulong sang Dios. These things have I written unto you, ini nga mga butang ginsulat nakon sa inyo, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. That ye may know. Makahibalo ka gali nga ikaw may eternal life. Kaya nga, nagtuo ikaw sa Ginoo. Di ba? Maski diin mo na siya pasuli-sulion, kag i-relate sa mga verses, even sa mga verses nga ginsulat ni Apostle Paul, kung nagtuo ikaw sa Ginoo, you will know that you have eternal life. Well, number one, because you have the Holy Spirit of God. You are sealed by the Spirit of God. And that ye may believe on the name of the Son of God. See? Ano pagid ang aton abing pangayoon, kag ano pagid abi aton nga ihimuon nga mangin assurance nga kita saved. Diba? Ang pinaka-importante nga ikaw nagtuo sa Ginoo nga imo luwas. Amo gid ang pinaka-importante. Ginoo, sa sini nga gabi ginatuuhan ako ni ikaw, nagapangayo ako katawan sang akon madamo nga sala.
hindi ako makaluwas sa akon kagalingon, ginatuuhan na akon ikaw, subong akon nga maluluwas. Amo lang nagasimple. Ti ang pulong sa Ginoo nagahambal nga kung ginhimo nimo ina, you will know that you have eternal life. Makahibalo ikaw. Kag siling sa kasulatan, ang bisan sino nga nagtuo sa iya, makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. See? Nakaangkon ikaw sang kabuhi nga walay katapusan. Ti kabay nga himuon nimo ina sa imo nga kabuhi. Agud to nga ikaw man pareho sa iba naton nga mga kauturan, makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan, kag ikaw mismo makasigurado nga ikaw mapalangit kung ikaw mapatay o kung mag-abot ang Ginoo anytime. Kaya wala kita nakahibalo kung saan o maabot ang Ginoo. See? Ang isa pagid ka unique nga belief sang Jehovah's Witnesses among ang tao ma-annihilate, ambot kung paano nila ini-reconcile ang word annihilation, ang belief nila sa annihilation, extinction, sa salvation after death, especially sa millennium. Kaya kung ma-annihilate ikaw, nga maistorya pa ikaw about salvation. Anyway, after all, annihilated ka naman, di ba? Nga ang mapaabot ka pa sang nga ma-expect ka pa sang sang salvation even sa millennium kung na-annihilate na ikaw. Kang isa pagid, wala na sila nagapati sang blood transfusion, ang pagtughong sang dugo sa imo, kung ikaw nagamasakit, kinahanglan ikaw sang dugo, wala na sila nagapati, no? Kaya kung imo nagtanawon sa point of view sang seventh day, mahigko, correct. Number 2, gina-prohibit sa Diyos. Ti sa sina nga point, medyo debatable na siya, no? Nga maski ang mga Christians, maski ang mga pastor, no? May ara nga mga pastor nga nagakaon sa dugo, may ara nga wala. Tungod sa mga belief. Pero wala na dira ya labot ang kaluwasan, ang salvation. See? Ang isa pagid ka unique nga gina-emphasize nila among ang kamatayon sang tawo kag sapat pareho lang. No? Pareho lang. Nga kita tanan nga tawo pareho sa mga sapat mapatay, and then after that wala na. How come nga may ara sila nga belief that you will have a chance, a second chance nga mabanhaw pa sa millennium. Kag may chance pa ikaw nga maluwas liwat o maluwas, no, sa sina nga time. Mga instances nga ina nga mga bagay, mga irreconcilable, no? Nga do hindi mo ma-reconcile tungod in the first place wala sang basis sa pulong sang Dios kag hindi husto, no? Amo lang pinaka point, hindi husto nga mga doctrines, no? But I hope nangin klaro ini sa aton ang aton pagtuon sa bunga gabi, gabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton tanan, especially sa aton mga members ng family. Kag sa mga waay pa nagkalaluwas, no, na members ng aton nga family. Kabay ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan, sa aton pagpadayon sa sini nga Bible study. Thank you so much. Magapangamuyo na lang kita in closing. Ginoo, nagapasalamat kami sa sini nga gabi, sa amon nga mga natun-an. Salamat Ginoo sa inyong mga pulo nga nagapathag sa amon. Salamat sa Holy Spirit nga nagatudlo, nga nagagiya sa amon, maski naga-comfort sa tiun sa among kasuluban. Salamat Ginoo sa imong nga balaang espiritu nga nagagiya, nagatuytoy sa mga pagtudlo nga imong ginahambal sa imong pulong. Kabayo Dios nga magpakamayo sa inyong katilingban sa among mga kauturan, sa ila Ginoo sa kapanimalay, especially Ginoo sa mga wala pa nakatuo nga sila man makadangat sa kaluwasan. Ikaw magpakamayo sa among pagpahuway sa buong gabi, kag sa Ginoo sa mga sunod nga adlaw sa among pagdrive sa malakad sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.